Ikisad video na ni sasakupin tayo sa kay at itanda kung paano mababawasan at mapapamahala ng mga panganib na ito. Siyempre, ito ay karagdagan sa mga issue sa legal at buwis na sinaklaw ni Nick sa kanyang video, mga pagsasaalang-alang sa legal at buwis. Kaya, upang simulan ang prosesong ito, sa susunod na slide, titingnan natin ng eksakto kung ano ang mga karagdagang panganib na ito. Ang unang panganib na dapat mong isaalang-alang ay ang panganib sa bansa. Kapag nagbebenta sa ibang bansa, pinapatakbo mo ang panganib na nauugnay sa bansang iyon, kung hindi man ay kilala bilang panganib sa politika. Ang mga kaguluhan sa politika ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago, kabilang ang mga pagbabago sa patakaran sa ekonomiya, nasyonalisasyon, mga expropriation, pagkawala ng mga personal na karapatan, at pisikal na panganib. Ang alitan sa politika ay maaaring mag-udyok ng mga dayuhang reaksyon sa anyo ng mga parusang pang-ekonomiya, boycott, at embargo. Sa makatuwid, tulad ng inilarawan namin sa video na pag-uugnay sa mga mamimili at supplier, mahalaga para sa iyo na mag-compile ng mga listahan ng mga bansa kung saan ka handang makipagkalakalan at ang mga hindi. Maaaring gusto ng iyong mamimili na magbayad at o igalang ang kontrata sa iyo, ngunit hindi magawa dahil sa posisyong pampulitika o pananalapi ng kanilang bansa. Upang matulungan kang gawin ang mga desisyong ito, tingnan ang profile ng bansa sa almanak ng exporter. Ang link ay ipinapakita sa ibaba sa paglalarawan ng video na ito. Ang mga profile ng kalakalan ng bansa ay nagpapahiwatig kung ang isang bansa ay napapailalim sa mga parusa at nagbibigay ng mga rating ng kredito at mga tagapagpahiwatig na may kaugnayan sa kadalian ng paggawa ng negosyo, pati na rin ang Corruption Perceptions Index. Siyempre, ang katayuan ng isang bansa ay maaaring magbago ng masama sa panahon ng isang kontrata na negatibong nakakaapekto sa kontratang iyon. Upang masakop ang panganib na ito, posibleng kunin ang saklaw ng insurance sa panganib sa politika ng bansa. Ang susunod na panganib na dapat isaalang-alang ay kung ikaw ay kumukuha ng panganib sa kredito sa iyong dayuhang kliyente. Kung gayon, dapat kang humiling ng isang sanggunian sa kredito. Inililista ng Exporters Almanac ang mga internasyonal na ahensya sa pagre-rate ng kredito sa seksyong mga serbisyo ng suporta. Kung sa anumang kadahilanan ay hindi ka makakuha ng credit reference o nakatanggap ka ng masamang ulat, dapat mong sabihin na ang iyong mga tuntunin sa pagbabayad ay cash ng maaga o bilang alternatibo, maaari kang kumuha ng credit insurance. Ang susunod na panganib na dapat isaalang-alang ay pagkakakilanlan. Tulad ng sa pisikal na mundo, kailangan mong tiyakin kung sino ang iyong kinakaharap. Mayroong dalawang pagsasaalang-alang dito, ang pagkakakilanlan ng kumpanya at ang pagkakakilanlan ng individual na kumakatawan sa kumpanya. Sa digital man o pisikal na mundo, dapat mong isagawa ang parehong antas ng angkop na pagsusumikap tungkol sa parehong hanay ng pagkakakilanlan. Masasabi rin namin na ito ay pantay na totoo para sa domestic at pati na rin sa internasyonal na kalakalan. Pagkakakilanlan ng kumpanya, may potensyal na 5 mapagkukunan para sa pagsuri sa pagkakakilanlan ng isang kumpanya. Para sa karamihan ng mga bansa, maaari mong suriin ang kanilang mga detalye sa pagpaparehistro online sa opisyal na rehistro ng kumpanya. Tingnan ang profile ng kalakalan ng bansa sa Exporters Almanac. Kung online ang opisyal na pagpaparehistro ng kumpanya, makikita mo ang link doon. Maaari mo ring tingnan ang kanilang entry sa Compass para sa karagdagang mga detalye kung ito ay nakarehistro sa Compass. Ang link sa Compass ay ipinapakita din sa paglalarawan sa ibaba. Gaya ng iminungkahi na namin, maaari kang humiling ng ulat ng kredito. Para sa mga mamimiling nakabase sa EU, dapat mo ring tingnan ang kanilang mga numero ng VAT at EORI na kakailanganin mo sa anumang kaso para sa dokumentasyon ng commercial at customs. Available ang mga ito mula sa website ng EU. Muli yung link ay ipinapakita sa ibaba sa paglalarawan. Tumutugma ba ang website ng kumpanya sa mga detalye mula sa lahat ng pinagmumulan ng impormasyong ito? Sa katunayan, nakikipag-ugnayan ka ba sa totoong website ng kumpanya? Pakitandaan na ang mga manloloko ay napakahusay na gumawa ng mga mapagkakatiwalaang maling credential. Kung mas maraming mapagkukunan ang maaari mong i-cross-check, mas mabuti. Okay, sapat ka, akalang masaya ka sa pagkakakilanlan ng kumpanya, nakikipag-ugnayan ka ba sa isang legal na kinatawan ng kumpanyang iyon? Personal na pagkakakilanlan. Suriin ang pagkakakilanlan ng contact person. Sa katunayan, kinakatawan ba nila ang kumpanyang iyong kinakaharap? Direktor ba sila? Nakalista ba sila sa website ng kumpanya?
Maaari ba silang maabot sa pamamagitan ng switchboard ng kumpanya? Meron ba silang email address ng kumpanya? Napatunayan ba ang kanilang profile sa LinkedIn? Sigurado ka ba na hindi ka nakikipag-usap sa isang avatar? Ipagpalagay natin ngayon na makatwirang kumpiyansa ka tungkol sa mga pagkakakilanlan ng kumpanya at kanilang mga kinatawan. Maliban kung mayroon kang magandang kasaysayan ng kalakalan sa kumpanya, dapat mong isaalang-alang ang pagkuha ng trade credit insurance. Siguro mahalaga at kung minsan kinakailangan elemento sa pagprotekta sa iyong kumpanya. Upang matulungan kang pamahalaan gastos ito, iminumungkahi namin maglaan ka minuto upang makakuha mapagkompetensyang quote para sa trade credit insurance sumasaklaw sa anumang kredito, maaari mong palawigin. Ito maaaring ihandog ng pribadong kumpanya ng siguro at ahensya ng gobyerno. Tingnan ang mga serbisyo sa suporta seksyon ng insurance sa almanak ng exporter, intelektual na ari-arian, IP, mga pagsasaalang-alang, bilang karagdagan sa pagsasagawa ng mga normal na pag-iingat tungkol sa paglalabas ng kumpidensyal na impormasyon sa mga ikatlong partido. Dapat ka ring gumawa ng pagpirma sa mga kasunduan sa hindi pagsisiwalat, mga NDA, isang karaniwang pamamaraan sa pagpapatakbo kapag nakikipagpalitan ng kumpidensyal na impormasyon sa mga ikatlong partido. Ang mga ito ay legal na nagbubuklod at sumasaklaw sa kumpidensyal na impormasyon ng lahat ng partido at itinakda kung ano ang dapat gawin sa impormasyong ito sa dulo ng anumang relasyon. Malinaw na lagyan ng label ang anumang copyright na material sa pangalan ng iyong kumpanya at ang petsa bago mo ito ipamahagi o ibahagi sa anumang third party. Suriin kung ang iyong mga trademark, disenyo at patent ay sakop sa anumang bagong teritoryong iyong ipagkakalakal. Magsagawa ng paghahanap ng trademark online sa World Intellectual Property Organization upang makita kung mayroon ng katulad sa iyong brand doon. Ang link sa serbisyong ito ay ibinigay sa paglalarawan sa ibaba. Isaalang-alang ang halaga ng pagkuha ng patent o trademark laban sa mga gastos na kasangkot bilang bahagi ng iyong plano sa pag-export. Kung isinasaalang-alang mo ang pagpaparehistro ng isang patent o isang trademark sa ibang bansa, suriin sa iyong professional na trade attorney ang isa na nagparehistro ng iyong trademark o patent sa iyong sariling bansa. Gayunpaman, may mga bansa kung saan napakahirap at mahal na ipatupad ang mga kasunduan sa pagiging kumpidensyal at mga karapatan sa intelektual na ari-arian. Iminumungkahi namin na kung mayroon kang anumang mga pagdududa, dapat mong suriin sa iyong Chamber of Commerce o nauugnay na departamento ng gobyerno. Mga panganib sa foreign exchange. Kung mayroon kang mga kontratang may denominasyong foreign exchange, mayroon kang pagkakalantad sa mga pagbabago sa halaga ng palitan. Ang pagkuha ng pinakamahusay na posibleng mga exchange rate at bilis ng pagbabayad ay nagbibigay ng direktang benepisyo sa iyong bottom line at cash flow. Kahit na sa tingin mo ay binibigyan ka ng iyong provider ng FX ng pinakamahusay na deal, bakit hindi mo ito tingnan sa ibang mga provider ng FX? Merong ilang mga nakalista sa almanak ng exporter. Tingnan ang mga serbisyo ng suporta, mga internasyonal na bangko, at seksyon ng pananalapi. Sa internasyonal na kalakalan, maliban kung ang mga bansa ay nagbabahagi ng isang pera tulad ng sa EU, hindi bababa sa isa sa mga partido ang kailangang mag-factor sa pagkakalantad sa foreign exchange. Yung IC sa inyo ay kinatanggap o magbabayad sa dayuhang pera, onto ay kumakatawan sa isang panganib na maaring masakop sa isang halaga na siya namang dapat isama sa presyo. Siyempre, may mga sitwasyon kung saan ang supplier at mamimili ay nakipagsapalaran sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga kontrata sa isang currency na banyaga sa kanilang dalawa. Gayunpaman ito ay baring maging pinakamurang option. Halimbawa, sa kaso ng US dollars, mas madali para sa bawat partido na i-hedge ang panganib sa USD sa halip na direkta sa mga currency na bihirang i-trade ng direkta. Halimbawa, Uzbekistan SOM at Cape Verde Escudos. Ang mga pangunahing opsyon na bukas para sa hedge exchange rates ay mga forward contract. Ito ay kung saan ang isang kumpanya ay sumasang-ayon sa kanyang bangko na bumili o magbenta ng isang tiyak na halaga ng foreign exchange sa isang nakapirming presyo sa isang nakapirming petsa. Maaring lumitaw ang mga problema kung ang dayuhang pera ay hindi binili o ibinebenta sa petsang iyon.
mga pagpipilian sa pasulong. Ito ay kung saan ang bumibili o ang nagbebenta ay may option, ngunit hindi ang obligasyon na bumili o magbenta ng isang tiyak na halaga ng foreign exchange sa isang nakapirming rate. Ang isang pangwakas na punto para sa pagsasaalang-alang, hindi paghahatid ng mga kalakal o ang mga kalakal ay nasira habang dinadala. Ito ay maaring mangyari ng hindi kasalanan ng bumibili o ng supplier. Mahalaga ay ang panganib sa pagpapadala ay sakop ng insurance. Kailangan mo lang sumang-ayon kung sino ang magbabayad nito. Marami kaming natalakay sa slide na ito, kaya makakatulong gamitin ang susunod na slide upang ibuod ang mga pangunahing punto. Tinalakay namin ang ilang mga panganib na lahat ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa katayuan ng iyong katapat. Gayunpaman, mahalaga na kumuha ka ng sapat na insurance upang masakop ang panganib sa politika. Kung sa anumang kadahilanan ang bansa ng iyong katapat ay hindi nagpapahintulot o hindi makapagbayad, ikaw ay mababayaran. Trade credit. Kung ang iyong katapat ay hindi o hindi makakapagbayad, makakakuha ka, mababayaran pa rin. Mga panganib sa pagpapadala. Kung ang iyong mga kalakal ay hindi naihatid o nasira sa pagbibiyahe, mababayaran ka pa rin. Kung may panganib sa foreign exchange, maaari mong isaalang-alang ang isang forward contract o option sa iyong bangko. Nangangahulugan ito na sigurado ka kung ano ang kailangan mong bayaran o tanggapin sa iyong pera. Ang isa pang pagsasaalang-alang na dapat isaalang-alang dito ay ang insurance ay hindi palaging sumasakop sa 100% ng iyong claim. Sa makatuwid, dapat mong tiyakin na sa iyong presyo na ang anumang pinababang halaga na maaari mong matanggap ay sasakupin ang lahat ng iyong mga gastos. Naisip namin na ang huling ilang komento sa presyo at mga tuntunin sa pagbabayad ay magsasara ng talakayan tungkol sa pagbabawas ng panganib at pamamahala. Tingnan natin ang mga ito sa susunod na slide, presyo at mga tuntunin sa pagbabayad. Kalinawan sa presyo, sino ang nagbabayad para sa ano, at mga tuntunin sa pagbabayad, sino ang nagbabayad kung kailan at paano. Ang sa mga puntong ito ay mahalaga sa pagbigay ng kalinawan sa mga ugnayang pangkomersyo. Tinutukoy ng presyo ng Incoterms na napagkasunduan sa mga internasyonal na kontrata kung sino ang magbabayad para sa kung ano. Pakitingnan sa ibaba sa paglalarawan para sa isang link sa higit pang mga detalye na nauugnay sa Incoterms. Ang tatlong pinakakaraniwang tuntunin sa pagpepresyo ay FOB o libre sa board. Nangangahulugan ito na kailangang ihatid ng nagbebenta ang mga kalakal sa kumpanya ng pagpapadala. Ang lahat ng karagdagang gastos ay binabayaran ng mamimili. CNF o gastos at kargamento. Dito, kailangang magbayad ang nagbebenta para sa kargamento sa isang tinukoy na punto ng paghahatid. CIF o gastos, insurance at kargamento. Dito, kailangang magbayad ang nagbebenta para sa kargamento sa isang tinukoy na punto ng paghahatid at para sa insurance sa pagpapadala. Sa tatlong kasong ito, hindi kailangang magbayad ang nagbebenta para sa anumang mga taripa na ipinataw ng bansang nag-aangkat. Ito ay para sa account ng mamimili. Ang mga tuntunin sa pagbabayad na napagkasunduan sa komersyal na kontrata ay magpapakita ng mga panganib na pinapatakbo ng supplier at mamimili. Mayroong 4 na pangunahing tuntunin sa pagbabayad na ginagamit sa internasyonal na kalakalan. Paunang bayad, cash. Ito ay nagpapakita ng pinakamaliit na panganib sa exporter. Mga liham ng kredito, gamit ang mga ito, ginagarantiyahan ng isang bangko ang pagbabayad. Mga koleksyon ng dokumentaryo. Nangangahulugan ito na hindi makukuha ng mamimili ang mga kalakal hanggang sa mabayaran, ngunit hindi ginagarantiyahan ng mga sangkot na bangko na magbabayad. Buksan ang account. Dito, kailangan mong lubos na magtiwala sa mamimili upang magbayad. Dapat mong tandaan gayunpaman na sa pag-export, bihira ang paunang pagbabayad. Ang mga dayuhang mamimili sa pangkalahatan ay magbabayad lamang ng buo para sa mas maliliit na pagpapadala, bagamat maaari silang sumang-ayon sa isang bahagyang paunang bayad kung ito ang tanging paraan upang makuha ang mga kalakal. Karaniwang iginigiit ng mga importer ang pagbabayad sa paghahatid o mas mabuti ng ilang oras pagkatapos ng paghahatid. Sa makatuwid, malamang na magtulak ka para sa isang sulat ng kredito o koleksyon ng dokumentaryo. Babala, may mga manloloko. Mag-ingat sa paglipat mula sa paunang pagbabayad at o mga sulat ng kredito sa bukas na sistema ng account. Kung sa tingin mo kailangan mong tanggapin ang bukas na kasunduan sa account, gaya ng iminungkahi, isaalang-alang ang pagkuha ng trade credit insurance. Iyon lang.
Umasa kami na ang video na ito ay makakatulong linawin ang mga panganib sa internasyonal na kalakalan at na makakita ka ng malinaw na paraan upang bawasan at pamahalaan ang mga ito. Salamat sa panonood. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa akin ng direkta, mangyaring huwag mag-atubiling gawin ito. Ang aming website at ang aking email address ay nasa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga insight sa pagpapalaki ng iyong potensyal na pang-internasyonal na kalakalan. I-click lang ang subscribe link sa screen. Wala itong halaga. Kung sa tingin mo ay interesado ang sinumang kakilala mo, mangyaring ibahagi ang link na ito sa kanila. At kung handa ka na para sa susunod na hakbang, tingnan ang susunod na video sa playlist. At siya naka-link dito mismo.